Makapigil hininga at nakabibighani ang kagandahan ng tanawin sa kabundukan na ito ng Sierra Madre sa Rodriguez Rizal. Dito makikita ang simpleng pamumuhay ng mga taong nabubuhay sa kabundukan. Pero para kay Pastor Juliet Sonyo, ang kabundukan ay hindi lamang isang magandang tanawin, kundi isang magandang lugar para mapangaralan ang mga tao dito at hanapin ang mga tubang na ligaw. Papunta tayo ngayon sa Rodriguez Rizal. Doon natin imi-meet si Pastor Juliet Sonyo, ang manggagawa ng PMCC Fourth Watch, Puray Lokal. Ganito po ang get-up natin ngayon dahil maputik, malubak at bulubundukin ang daraanan natin. Kaya samahan niyo po kaming alamin ang paglilingkod ng ating mga kapatid sa dakong yaon dito sa Exploits of Faith. Ilang years na po kayong pastor dyan? Sa 5 years. 5 years? Bali, nadistino ako dyan sa Puray. In August 7, Anong year? 2019. 2019. Bali, extension ang namin yan eh. Kasi dito natin aksan. Tapos, 2021 na inaugurate na lokal. Ilan po yung stop nyo po ngayon doon, pastor? Nag-asawa na kasi yung associate eh. Kaya ako na lang muna doon natira. Tapos mag-isa lang din po kayong bumababa saka umakyat. Pag wala akong driver, nagko-commute ako. Ilang sakay po yan, pastor? Isa lang, tricycle. Yung tinatawag po nilang habal-habal. Yun po ba yan? Oo, yung may sidecar po? Yung habal, may sidecar yun, pero may sidecar walang din. bubong. Okay. Tapos tricycle. Ang pamasahe naman, pag nag-isa ka lang 300, pero pag tatlo kayo, tigwa 100 sa inyo. Okay. Taong 2021, nang maging lokal ang gawain ng Diyos sa Puray, hindi ito naging madali para kay Pastor Juliet dahil ang mga kapatid sa lugar na ito ay malalayo ang tahanan sa kapilya. Andito tayo ngayon sa Puray Local Church. Staff over po muna tayo habang tayo ay naghahanda para sa ating mga pupuntahan mamaya sa Sitio Makaingalan, kung saan humahayo ang minamahal na Pastor Juliet Sonyo. Ilang oras pa yung biyahe po natin papunta sa Puray? Pag mula dito, pag sa Puray, mga 45 minutes lang yun. 45 minutes. Pero dito tayo muna sa isang sitio. Okay po. 45 minutes. Oo. Yung kapag nasa sakyan po. Pero yung yung Pag motor lang, mga 40 minutes lang yun. Pag single. Po. Pero pagka akit na po ng... Pero pag Kaingalan, sitio Makaingalan, kasi doon yung mga kapatid naghihintay ngayon. Oo.
Mula sa Sitio Esti del Sul ay kinailangan naming maglakad dahil hindi na kayang dumaan pa ng sasakyan dahil bukod sa mabato ay lubak-lubak din ang daan. Pero ito po, may mga pagkahabal po, napapasok pa po nila to. Oo, habal. Habal kaya naman hanggang doon. Opo. Grabe, Pastor, buti nakakaya nyo po yung ganitong paglalakad. Wala kang choice pag walang ano eh. Maglalakad ka talaga pag walang sakyan. So ito po ang madalas na pakikipagbakan ng mga kapatid natin dito sa lokal ng Puray. Ang maglakad pag walang masakyan. Sabi guys, napakalakas si Pastor Juliet. 63 years old. Pero umaakyat ng bundok para lang paglingkuran ng ating mga kapatid. Sa edad na 69 years old, ay hindi alintana ni Pastor Juliet ang hirap ng lakbayin. Marating lamang ang bahay ng mga kapatid upang sila ay dalhan ng salita ng Diyos na magpapatibay at magpapalakas ng kanilang pananampalataya. 9:41. So, Lapit na naman alas walang 10. 2 oras na ang ginagawa natin paglalakbay papunta sa Makaingalan. Makaingalan. Sitio Makaingalan. Sitio Makaingalan. Doon sa may mga pags na yan, may mga kapatid din doon. May kapatid din. Oo. Mga ilang oras pa po kayo maglalakad? Mga kalating oras pa po sir. 30 minutes pa po. Kasi po, andyan, lusong, tas ahon, lusong, ahon, gano'n lang po. Sa mahigit 2 oras naming paglalakad, ay narating din namin ang Sitio Makaingalan kung saan nakatira ang ilang mga kapatid na matyagang hinahayuan ni Pastor Juliet. Yan, finally guys, nandito na tayo sa Sitio Makaingalan. Kila Sister Aida. At ito yung daan. Daan po. Maputik pa rin yung daan dito. Puti. Puti pa rin hanggang dito sa... Ay, praise God. Kahoy ah. The cleanest. Brother Raymond po. Kamusta po? Ang dami mong kahoy ah. Isang kahoy. Pastor, bakit po kayo nagtsatsagang pumayo dito sa lugar na to kahit malalayo po yung mga bahay ng kapatid? Una, siyempre, para ang mga kapatid alagaan sila sa kanilang pananampalataya. Para laging madama nila yung pagmamalasakit namin bilang manggagawa sa kanila. Kasi yan ang kailangan nila kung sila maalagaan. Ano po yung madalas niyong iniisip para
hindi po kayo manghimagod sa pagdalaw sa mga kapatid. Siyempre, isipin mo na iyon ang pagkakatiwala ng Diyos. Mm. Kumbaga, maging tapat ka sa ipinagkatiwala ng Diyos. Kasi hindi lahat ng tao magkakaroon ng ganong pagkakatiwala ng Diyos. Mm. Kumbaga, pagkatawag ng Diyos yan, diyan tayo tinawag. Dapat yung pagkatawag na yan ay magampanan, Amen. maisakatuparan. Mm. Kasi pag hindi mo maisakatuparan yung pagkatawag ng Diyos, kung ano yung layunin ng Diyos, bakit kanya tinawag, kumbaga, managot ka rin pagdating ng Panginoon. Ang sabi dito sa Juan 12 ang talatay 26, ang sinumang taong ibig maglingkod sa akin ay sumunod sa akin, at ang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Dito ay pinapahayag ng banal na kasulatan na may mga taong gusto ring maglingkod sa Diyos. Pero papaano natin gagawin ang paglilingkod sa Diyos? Kailangan alam mo ang paraan ng paglilingkod sa Diyos. You send your Holy Ghost within, that I may praise your holy name. Thank you, Lord. So ano pa po yung mga nagiging struggle po ninyo sa paghayo sa mga kapatid bukod po sa putik, yung daan, lubak-lubak, malalim yung butas ng daan, and malayo. Ano pa ba yung mga nagiging struggle nyo kapag humahayo po kayo? Yung mga kahirapan. Mm. Minsan, limbawa, sa katawan, pag dumating bigla yung sakit, Opo. ganun. Mm. Mahirap yun. Mahirap na may sakit ka. Pero ang Diyos naman lagi namang nagpapagaling. Mm. Kung may dumarating na sakit, may dumarating na kagalingan mula sa Diyos. Amen. Hindi alintana ni Pastor Juliet ang hirap at sakripisyo sapagkat ang kagalakan niya ay makita ang mga kapatid na tapat at masayang naglilingkod sa Diyos. Ano po yung masasabi po ninyo, Sister Aida, na kahit malayo po yung lugar po ninyo dito, pero pinupuntahan pa rin po kayo ng pastor po natin para pangaralan ang salita ng Diyos? Yun ang kalakasan namin, yung pag napuntahan kami ng pastor namin na madalhan ng salita ng Diyos, kasi yung salita ng Diyos magpapalakas. Kahit may bagyo, nandito pa rin sila. Dahil sa mga aral na natutunan ko din po sa iglesia na ayun, kailangan talaga na manatili tayo sa iglesia, kasi kung aalis tayo, parang wala ding ibang mapupuntahan, kundi yun nga sabi, ang kapahamakan. Kaya yun, kahit minsan naranasan ko na nanghihina din, siyempre tao lang po, pero yung isip ko, hindi ko din na humiwalay po sa iglesia. Kumbaga, pinangahawakan niyo yung kaligtasan na tinanggap aral. niyo sa Panginoon. Ang tapat na paglilingkod ng mga kapatid ang siyang nagtutulak kay Pastor Juliet upang matyaga silang dalawin sa kabila na siya ay may edad na. Dahil hindi man sila mayaman sa material na bagay, ay pinayaman naman ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Natutuwa po, nagagalak po kami kasi kahit po sa kahirapan ng daan, nasusuungan niyo po kami dito, napupuntahan niyo po kami, nadadalhan niyo po kami ng magandang balita ng Panginoon. Yun po ang kagalakan sa amin para sa mga pastor po pumupunta dito sa amin. Kapag nakikita niyo na po yung mga kapatid na sama-samang sumasamba sa ating Panginoon, ano po yung pakiramdam po ninyo? Ano po yung feeling po ninyo? Masaya. Kaya pag mga kapatid, lalo na sila na ito, dahil dito pa sila galing, minsan naglalakad sila pababa. Pag tinatanong ko sila, paano kayo nakarating? Sumakay ba kayo? Naglakad lang, pastor, sabi. Kumbaga, hindi mapantayan yung nadadama kong kagalakan dahil, kumbaga, yung salita ng Diyos na naitanim sa kanila, nagbunga ng kanilang pagsusumikap sa paglilingkod sa Panginoon. Sa aking paglalakbay kasama si Pastor Juliet,
ay may isang bagay na tumatak sa aking puso at isip. Hindi hadlang ang edad para magawa mo ang kalooban ng Diyos. Hindi maipagkakaila na sa likod ng mabilis na paglago ng gawain ng Diyos sa syudad man o sa kabundukan, ay may mga taong tapat at basikap na ginagampanan ang kanilang tungkulin na mapangalagaan ang mga tupa ng Diyos. Isang bagay na maging hamon sa ating mga kabataan at malalakas pa dahil sa bawat bundok ng pagsubok at pagtitiis na ating sinusuong sa buhay, ay meron ding bundok ng pag-asa na nagbibigay kasiguraduhan sa ating tagumpay. Ako po si Brother Raymond Tomas at ito po ang Exploits of Faith. Join us as we continue to spread the message of truth through Fourth Watch Media. Prayer Power. Fourth Watch News. Apostles' Take. Exploits of Faith. Oras ng Katotohanan Classics. Home Free Radio Philippines and USA. Hora de la Verdad. Sure Word Magazine. Life Radio Lucena. Life Radio Santiago. Wherever you are with you, bringing the truth of God's Word and changing lives one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media, evangelizing the lost, edifying the saints.